Dinalaw ko sa ospital ang asawa kong nasa vegetative state. Habang abala ang janitor sa pagmop ng sahig, palihim niyang isiniksik sa kamay ko ang isang piraso ng papel. Huwag ka nang magbayad. I-check mo ang CCTV noong nakaraang linggo. Dahan-dahan kong iminaneho ang kotse sa basement parking ng Maharlika Care Facility sa Quezon City. Ang mga gulong ay marahang dumadaos-dos sa malamig na semento, at ang ugong ng aircon sa basement ay parang hininga ng isang taong pilit na kumakapit sa bawat sandali ng buhay. Pinatay ko ang makina, huminto saglit, at tinitigan ang sarili kong refleksyon sa salamin. 1 taon na ang nakalipas nang maaksidente ang asawa kong si Marco habang naghahiking. Sinabi ng doktor na nasa vegetative state na siya, at mula noon, naging pangalawang tahanan ko na ang lugar na ito. 365 araw, maliban na lang kung may bigla ang business trip, araw-araw akong pumupunta. Pinupuri ako ng mga tao sa lahat ng bagay sa aking katapatan, sa pagiging isang mabuting asawa, at kung gaano kasuwerte si Marco sa akin. Nasanay na lang ako sa mga papuring iyon. May pumuri man o wala, darating pa rin ako. Dahil asawa niya ako, at dahil papa pa rin ang tawag sa kanya ng anak namin. Walang ingay na umakyat ang elevator. Sumara ang mga pinto nitong metal, at nasalamin dito ang mukha kong tila ba'y kalmado sa kabila ng lahat. Paglabas ko ng elevator, mabilis na lumapit si Nurse Lorna, ang head nurse, na may ngiting formal. Ma'am Clara, kararating niyo lang po. Stable po si Sir Marco ngayon, normal ang lahat ng vital signs niya. Nagpasalamat ako sa kanya, at mula sa aking bag, kinuha ko ang card para sa bayarin sa susunod na buwan, 150,000 piso. Hiningi ko ang tulong niya sa pagproseso nito. Bawat buwan, ang halagang iyon ay automatikong kinakaltas sa aming bank account na parang isang malalim na hukay na laging nakabukas, handang lamunin ang aming naipon. Kinuha ni Nurse Lorna ang card, ibinalik sa akin ang resibo, at magalang na idinagdag na ang mga gamot at nutrisyon ni Marco ay pawang dekalidad, at ang pag-aalaga ay 123.420, walang puwang para sa pagkakamali. Tumango ako, dala-dala ang isang thermal flask habang naglalakad sa pasilyo patungo sa private room sa dulo na nakaharap sa timog. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malaking salamin, at ang amoy ng disinfectant ay humahalo sa bango ng mga bulaklak sa florera, isang kalinisang may dalang lamig. Nandoon si Marco, nakahiga, napapalibutan ng mga tubong nagpapanatili sa kanyang buhay. Ang monitor sa tabi niya ay nagpapakita ng mga linyang regular ang pag-alon na may mahinang tunog ng beep. Ang mukha niya ay siya pa rin, pero ang mga matang dati nagniningning ay isa na lamang madilim at tahimik na anino sa ilalim ng kanyang mga pilikmata. Ibinaba ko ang flask. Sa loob nito ay mainit na sabaw ng manok. Hindi niya ito kayang lunukin at sa tubo lang idinadaan, pero patuloy pa rin akong nagluluto, isang ritual, isang dahilan para maniwala akong naaamoy pa rin niya ang tahanan. Binuksan ko ang takip at umalingasaw ang mainit at matamis na amoy. Umupo ako sa tabi ng kama at hinawakan ang kanyang kamay. Ang kamay na humawak sa akin sa gitna ng maraming tag-araw at tag-ulan ay ngayon malamig at walang buhay. Marco, nandito na ako, bulong ko, na parang kinakausap ang isang taong natutulog. Kanina, sa meeting, ginamit ko yung proposal na ginawa mo dati. Pinuri ka nila. Sabi nila, ang galing mo raw. Si Maya naman, nanalo ng first place sa piano competition sa school. Tanong siya ng tanong kung kailan ka raw manonood ng recital niya. Patuloy akong nagkuwento, malumanay ang boses, walang bahid ng reklamo, na para bang normal ang lahat. Pinunasan ko ang kanyang mukha, ang kanyang mga kamay, at inayos ang kumot. Sa loob ng 1 taon, naging sanay na ako sa mga gawaing ito na minsan ay parang robot na lang ako. Pero alam ko, kapag ako ang bumagsak, guguho ang pundasyon ng pamilyang ito. Habang nakayuko ako para ayusin ang unan, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa katanghalang gulang, medyo mataba at may ordinaryong mukha na madaling makalimutan, ang pumasok habang tulak-tulak ang isang cart ng panlinis. Tumango siya bilang pagbati at tahimik na nagsimulang maglinis.
Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy sa pagkukwento kay Marco tungkol sa aming anak, sa bahay at sa mga biyenan ko. Ang mop ay marahang dumadaos-dos sa sahig. Ngunit napansin kong kakaiba ang paraan niya ng paglilinis paikot-ikot, iniiwasan ang lugar kung nasaan ako. Inuna niyang linisin ang mga sulok bago dahan-dahang lumapit sa likuran ko. Aksidenteng tumama ang hawakan ng mop sa paa ng aking upuan. Ay, sorry po ma'am. Pasensya na po, sabi niya, tila nagulat at tunog probinsyano ang boses. Okay lang, sagot ko nang hindi lumilingon. Yumuko siya na parang nililinis ang bahaging natamaan. At nang tumayo siya para itulak ang cart palabas, naramdaman ko ang isang napakagaang dampi sa bulsa ng aking coat, parang isang hihip ng hangin. Nagsara ang pinto at bumalik ang silid sa katahimikan. Ngunit sa sandaling iyon, ang puso ko ay parang isang lawa na nahulugan ng maliit na bato na lumikha ng maliliit na alon. Nanatili akong nakayuko, kinakausap si Marco, pinupunasan ang kanyang kamay, pilit na pinapanatiling normal ang aking paghinga. Pero alam kong may idinagdag sa loob ng bulsa ko isang maliit at nakatuping papel, malamig at matigas ang mga gilid. Hindi ko ito agad kinuha. Naghintay ako. Tinapos ko ang kuwento tungkol kay Maya na parang walang nangyari. Umupo pa ako ng kalahating oras hanggang sa lumamig ang sabaw. Nagligpit ako gaya ng dati, yumuko para bigyan siya ng isang magaang halik sa noo. Marco, uwi na ako. Babalik ako bukas. Sa pasilyo, abala si Nurse Lorna. Pumasok ako sa elevator at nang magsara ang pinto, noong ako na lang ang mag-isa, saka ko kinuha ang papel mula sa aking bulsa. Manipis ang papel at nabasa ito ng pawis mula sa aking kamay. Binuksan ko ito. 2 linya lamang ng sulat kamay na garapal at tila minadali na parang takot mahuli ang nagsulat. Huwag ka nang magbayad. I-check mo ang CCTV noong nakaraang linggo. Napatingin ako ng matagal at nanuyo ang aking lalamunan. Huwag nang magbayad? Bakit? Ang perang iyon ang bumubuhay kay Marco. Ang pagtigil nito ay parang pagpirma sa kanyang sentensya. Ngunit ang taong nagbigay nito ay sumugal ng malaki. Ang takot sa kanyang mga sulat ay totoo. Hindi ako umuwi. Nagmaneho ako papunta sa isang parking lot malapit sa opisina, umupo sa loob ng kotse at paulit-ulit na binasa ang papel. Sa isip ko, ang mga detalye kanina ay nagkabit-kabit na parang mga engranahe, ang paikot-ikot na pagmap, ang aksidenteng pagdampi, ang maingat na pagkatuping papel. Dati akong financial controller bago kami ikasal ni Marco. Naiintindihan ko ang isang bagay. Kapag may senyales ng anomalya, huwag kang gagawa ng iskandalo, maghanap ka ng ebidensya. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa ospital, pero hindi ako dumiretso sa silid ni Marco. Umakyat ako para kausapin ang direktor ng pasilidad, si Direktor Santos. Mahigit 50 taong gulang siya, nakasalamin, malumanay magsalita, at laging may amoy ng insenso, na para bang nais niyang maniwala ang lahat na ito ay isang lugar na makatao. Ma'am Clara, ang aga niyo yata. May problema po ba kay Sir Marco? Nagkunwari akong balisa, hinawakan ang aking kaliwang tainga, na walang hikaw. Nawala po kasi ang isang hikaw kong perlas. Regalo pa naman, yun sa kasal namin. Tingin ko, dito sa ospital nahulog noong nakaraang linggo. Naghanap na po ako pero di ko makita. Gusto ko lang po sanang masilip yung CCTV sa hallway noong araw na yon para malaman ko kung saan ko naiwan, para lang po mapanatag ako. Tinitigan ako ni Direktor Santos. Ang kanyang mga mata ay parang nanunuri, tipikal sa isang taong nagpapatakbo ng isang mamahaling serbisyo. Alam kong ayaw niyang ilabas ang CCTV footage, pero hindi rin niya maaaring hayaang may masabing nawalan ng gamit ang isang kliyente. Sa huli, tumango siya. Tinawag ang security para samahan ako sa CCTV room at idiniin na doon ko lang ito maaaring panoorin. Nahahati sa maraming kahon ang monitor. Sinabi ko sa kanila na buksan ang footage ng pasilyo sa tapat ng silid ni Marco. Sinikap kong panatilihin ang anyo ng isang pagod na asawang naghahanap ng isang mahalagang gamit. Mabilis na lumipas ang oras at normal lang ang mga taong dumadaan. Nagsisimula na akong magduda sa aking sarili ng bandang hapon, may isang imahe na nagpatindig ng aking mga balahibo. Dumating si Benji,
ang nakababatang kapatid ni Marco, kasama ang asawa niyang si Rina. Madalas silang dumalaw at lagi silang umiiyak sa harap ng mga biyenan ko. Pero noong araw na iyon, may kasama silang isa pang lalaki na nakaputing coat, face mask at sombrerong nakababa, may bitbit na itim na medical bag. Tinitigan ko siyang mabuti. Hindi siya doktor sa pasilidad na ito. Sa isang taon kong paglabas-masok dito, kilala ko na ang bawat isa. Ang taong ito ay iba. Pumasok silang tatlo sa silid ni Marco at nanatili roon ng mga 15 minuto. Paglabas nila, nagtagal pa sina Benji at Rina. Si Rina pa ay nagpunas ng mata na parang umiyak. Kung hindi mo alam ang sitwasyon, iisipin mong nag-aalala talaga sila. Pero ngayon, para sa akin, isa lang itong pag-arte. Hiniling kong i-replay ang bahaging iyon ng mas mabagal. Nang lumingon ang lalaking nakaputing coat, lumitaw sa kanyang pulso ang isang kumikinang na gintong relo, hindi bagay sa mumurahing puting coat na suot niya. Palihim kong kinuhanan ng video ang eksena gamit ang aking telepono habang ang guwardiya ay abala sa pagsagot ng isang tawag. Paglabas ko sa CCTV room, basang-basa ng malamig na pawis ang aking likod. Nagmaneho ako papunta sa aming lumang apartment. Binuksan ko ang safety deposit box at kinuha ang isang folder ng mga dokumento ng pamilya na bihira kong tingnan. Mga titulo ng lupa, investments, at isang makapal na dokumento na may titulong Family Trust Fund. Binasa ko ang bawat salita at doon ko naintindihan kung bakit nakasulat sa papel, huwag ka nang magbayad. Hanggat nabubuhay si Marco, kahit sa ganitong kalagayan, sasagutin ng trust fund ang lahat ng kanyang gastusin sa pagpapagamot, walang limitasyon, ayon sa hiling ng kanyang legal guardian, at ako ang guardian na iyon. Ibig sabihin, ang buwan ng 150,000 kasama ang mga gamot at espesyal na pag-aalaga ay regular na kinukuha mula sa pondo na parang dugo na patuloy na dumadaloy mula sa isang katawan. Ngunit kung mamatay si Marco, ang mga benepisyo ay mapupunta sa susunod na tagapagmana. At ang susunod na tagapagmana ay si Benji. Binitiwan ko ang mga dokumento, nanginginig ang aking mga kamay, ngunit tuyo ang aking mga mata. Sa loob ng 1 taon, akala ko ay inililigtas ko ang aking asawa. Yun pala, baka pinapahaba ko lang ang panahon para sa iba na mainip sa paghihintay na makuha ang kanilang mana. Nag-vibrate ang aking telepono. Mensahe mula sa matalik kong kaibigan na isang abogado, si Attorney David. Ipinadala ko sa kanya ang video clip mula sa CCTV. Maikli ang kanyang tugon. Ang lalaking nakaputing coat ay si Rico, hindi siya doktor. Nagbebenta siya ng mga gamot na walang lisensya at dati nang nahuli dahil sa pagbebenta ng mga peking gamot. Napatulala ako sa lumang apartment, ang amoy ng alikabok, ng lumang kahoy at ng mga alaala ay nagsama-sama at bigla akong nakaramdam ng lungkot na parang may pumipiga sa aking puso. Ngunit pagkatapos ng lungkot, may ibang damdaming umusbong, isang matalas na pag-iisip. Hindi ako maaaring sumugod at sumigaw sa harap ni Benji. Hindi rin ako maaaring gumawa ng iskandalo nang walang sapat na ebidensya dahil agad silang aatras at buburahin ang lahat ng bakas. Kailangan kong gawin ang pinakamahirap na bagay. Gampanan ang papel ng isang asawang pagod na at malapit ng sumuko para sila mismo ang maglantad ng kanilang mga sarili. Nang gabing iyon, pag-uwi ko sa bahay ng aking mga biyenan, nandoon na sina Benji at Rina. Tiningnan nila ako na parang isang pagod na biktima. Sinabi nilang wala ng pag-asa si Marco ayon sa mga doktor, na masyadong mahal ang bayarin sa ospital at mas makabubuting hayaan na siyang mamahinga ng may dignidad. Hinampas ng biyenan kong lalaki ang mesa. Umiyak naman ang biyenan kong babae. At ako, yumuko lang ako, nanginginig ang mga balikat at basag ang boses na nagsalita. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sa kanilang mga mata, nakita ko ang isang kislap ng tagumpay bago ito agad na naglaho. Nang gabing iyon, habang katabi ko si Maya at pinakikinggan ang kanyang mahimbing na paghinga, nakatitig ako sa kisame, ang puso ko'y kasing lamig ng tubig sa balon. Kung naglakas loob silang magpasok ng isang ilegal na nagbebenta ng gamot sa silid ng ospital, ano ang susunod nilang hakbang?
Kinabukasan, isang tawag mula sa Maharlika Care Facility ang nagpatunay sa aking hinala. Naghahanda sila ng isang malinis na aksidente. Mahina ang boses ng nasa kabilang linya, ma'am. Parang may binabanggit ang mga taga-maintenance tungkol sa malfunction ng ventilator. Hinigpitan ko ang hawak sa telepono. Isa lang ang pumasok sa isip ko. Kung magkaaberya ang ventilator, pagkatapos kong pumirma sa isang kasunduan, nabawasan ang antas ng pag-aalaga. Ang pagkamatay ni Marco ay magiging isang kapuspalad na insidente na walang sinumang mananagot. Huminga ako ng malalim. Alam kong mula sa sandaling ito, hindi na ako pwedeng maging mabagal, hindi na pwedeng magkamali. Ibinaba ko ang telepono. Nakaupo sa aking kotse sa basement ng Maharlika Care Facility, ang puso ko'y parang pinipiga. Ang pariralang may aberya ang ventilator ay parang isang teknikal na termino lang, pero para sa akin ngayon, ito ay isang nakasulat ng hatol ng kamatayan, naghihintay na lang na lagyan ng petsa at oras. Hindi ako dapat magpanik. Matagal ko nang ginagampanan ang papel ng isang babaeng wasak at pagod, at ang mismong kahinaang iyon ang nagbibigay lakas ng loob kina Benji at Rina. Kung magpakita ako ng kahit katiting na pagdududa, aatras sila, babaguhin ang plano at buburahin ang lahat ng bakas. Isa lang ang paraan, pumasok sa ospital gaya ng dati, bilang ang mabait at tapat na si Clara, ngunit may lambat na nakalatag sa aking isipan. Dumiretso ako sa nurse's station. Ngumiti si Nurse Lorna nang makita ako. Ma'am Clara, ang aga niyo po. Oo, kasi si Maya, laging binabangungot, tinatawag ang papa niya. Hindi ako nakatulog ng maayos, sagot ko, malumanay ang boses, pilit na pinapapula ang mga mata na parang galing sa iyak. Nurse Lorna, gusto ko sanang magtanong tungkol sa ventilator ni Marco. Nitong mga nakaraang araw, napapansin kong paiba-iba ang readings, nag-aalala ako. Natigilan si Nurse Lorna saglit bago ako pakalmahin. Regular po ang maintenance ng mga makina dito, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Okay po si Sir Marco. Tumango ako at hindi na nagtanong pa. Alam kong ang sobrang pagtatanong ay magiging kahina-hinala. Isang normal na pakiusap lang ang sinabi ko. Kung may babaguhin sa gamot o nutrisyon, pakisabi po sa akin para mapirmahan ko, ha? Baka may makaligtaan ako. Sige po, ma'am, sagot ni Nurse Lorna. Pero nakita kong mabilis na dumapo ang tingin niya sa pinto ng opisina ng direktor bago bumalik sa akin. Isang sulyap lang iyon, pero sapat na para malaman kong may mga bagay na nangyayari sa ospital na ito na hindi ko pa alam. Pumasok ako sa silid ni Marco. Ganoon pa rin ang sikat ng araw sa salamin, ganoon pa rin ang amoy ng disinfectant. Nakahiga siya, hindi gumagalaw. Pero ang mukha niya ay ang mukha pa rin nang umingiti sa akin sa kusina tuwing umaga. Ibinaba ko ang sabaw at umupo sa tabi niya. Hinawakan ang kanyang kamay. Marco, alam kong naririnig mo ako. Di ba? Bulong ko. Sapat lang para marinig ko. Hindi ko hahayaang gawin nila sa'yo ang masama. Kahit maging kontrabida pa ako sa mata ng buong pamilya, gagawin ko. Pinunasan ko ang kanyang kamay habang inoobserbahan ang paligid. Lahat ay nasa tamang lugar. Isang bagay lang ang iba. Ang maliit na sticker sa gilid ng ventilator ay may bagong pirma ng technician. Sariwa pa ang tinta. Kumabog ang dibdib ko. Kinalikot nila ang makina. Wala akong karapatang buksan ang makina o sumigaw at tumawag ng tulong. Yumuko lang ako. Inilapit ang aking mukha sa kanya na parang isang asawang naglalambing, pero ang mga mata ko ay mabilis na sumusuri sa mga kable, sa mga koneksyon at sa safety lock. Marami akong natutunan sa loob ng isang taon. Kahit paano, alam ko kung ano ang normal. At ang lock sa dulo ng isang koneksyon ngayon ay tila mas maluwag. Tumayo ako at lumabas ng silid, nagkunwaring kukuha ng tissue. Sakto namang paglabas ni na Benji at Rina mula sa elevator. Nang makita nila ako, agad silang nag-iba ng ekspresyon, puno ng pag-aalala at sinseridad na parang mga kapatid na laging nakaagapay. Lumapit si Rina at hinawakan ang kamay ko. Ate Clara, narinig namin kay Mama na pagod ka raw kagabi kaya napadalaw kami. Bumuntong hininga rin si Benji. Ate, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Sobra-sobra na ang ginawa mo.
Tiningnan ko sila, malamig ang kalooban, pero nanginginig pa rin ang panlabas na anyo. Gusto ko lang namang mabawasan ang paghihirap niya. Inilapit ako ni Rina at bumulong, na parang takot marinig ng iba. Nakausap mo na ang ospital, di ba? Tungkol sa paglipat sa basic care, para gumaan para sa kanya, at para sa'yo. Tumango ako. Oo, nakausap ko na. Siguro, ito na talaga ang gusto ng Diyos. Sumulyap si Benji sa silid ni Marco at nagsalita. Huwag kang mag-alala, ate. Madalas kaming dadalaw. Umuwi ka na muna at magpahinga. Alagaan mo si Maya. Kawawa ang bata kapag kulang sa ina. Nang marinig ko ang salitang kulang sa ina, kinilabutan ako. Nagsasalita sila ng mabuti, pero ang mga mata nila ay nakatutok sa pinto ng silid na parang nakatingin sa isang kaha de yero na malapit ng bumukas. Nagkunwari akong nanghina at umupo sa bench sa labas. Paupuin mo muna ako. Medyo nahihilo ako. Agad na tinawag ni Rina si Nurse Lorna. Nurse Lorna, si Ate Clara nahihilo. Tumakbo si Nurse Lorna at dinalhan ako ng isang basong maligamgam na tubig. Ang tatlo ay nakapalibot sa akin, isang perpektong eksena ng isang mapagmahal na pamilya. Uminom ako ng kaunti at nagsalita, paos ang boses. Pasensya na, nakaabala pa ako. Ikinaway ni Benji ang kanyang kamay. Huwag mong sabihin yan, ate. Ngunit habang abala sila sa pag-aalalay sa akin, nakita ko ang isang lalaking nakauniporme ng technician na dumaan sa dulo ng pasilyo, tulak-tulak ang isang cart ng mga gamit. May ID siya na may pangalang Manny. Hindi ko pa siya nakikita dati. Huminto siya sa tapat ng silid ni Marco, kumatok ng bahagya, at hindi na naghintay ng sagot, binuksan ng kaunti ang pinto at sumilip sa loob. Agad na humarang si Benji sa harap ko, nilakasan ang boses. Ate Clara, umuwi ka na muna kaya. Kami na ang bahala dito. Tatawagan ka namin kung mayroon man. Naintindihan ko. Gusto nilang umalis ako para matapos na nila ang aberya. Kinagat ko ang loob ng aking pisngi, pinakalma ang puso, at tumango. Sige, uuwi na ako. Kayo na ang bahala sa kanya ha. Niyakap ako ni Rina, tinapik-tapik ang likod. Huwag kang mag-alala ate. Pumasok ako sa silid ni Marco sa huling pagkakataon bago umalis. Gaya ng dati, hinawakan ko ang kanyang kamay at hinalikan ang kanyang noo. Ngunit sa sandaling iyon, palihim kong isiniksik sa ilalim ng kanyang unan ang isang maliit na voice recorder, kasing laki ng hinlalaki. Walang ilaw, walang ingay. Ibinigay ito sa akin ni Attorney David kagabi. Hindi ako sigurado kung may marerecord ito, pero kung mag-uusap sila sa loob, kailangan ko ang kanilang mga boses. Lumabas ako at naglakad ng diretsyo, hindi lumilingon. Pagsara ng pinto ng elevator, nanlambot ang aking mga tuhod. Sumandal ako sa dingding at huminga ng malalim. Pagdating sa parking, hindi ako agad umalis. Tinawagan ko si David. David, may binabalak silang aksidente sa ventilator. Sandaling natahimik si David bago mabilis na nagsalita. Tumawag ka ng pulis. Hindi pa, sagot ko, matigas na parang bato. Wala pa akong matibay na ebidensya. Itatanggi lang nila. Kapag namatay si Marco, wala na akong panlaban sa kanila. Anong plano mo? Tanong ni David. Kailangan ko ng tulong mula sa loob. Tiningnan ko ang lumang papel sa aking pitaka. Ang taong nagbigay nito sa akin. Ang pangalan niya ay Cardo. Kaibiganin mo siya, sabi ni David. Hindi pwede sa telepono. Nagmaneho ako paikot sa likod ng ospital, sa gate kung saan dumadaan ang mga truck ng basura. Naghintay ako hanggang sa oras ng palitan ng shift. Nang makita ko si Mang Cardo, natulak-tulak ang kanyang cart. Mas hukot pa kaysa dati, bumaba ako ng kotse, namutla siya nang makita ako, at ang kanyang mga mata ay palinga-linga, takot na may makakita sa amin. Wala po akong gagawing masama, sabi ko, pinapanatili ang kalmadong boses. Gusto ko lang pong iligtas ang asawa ko, at ililigtas ko rin ang anak ninyo. Natigilan si Mang Cardo. Ma'am, alam niyo po, alam kong may anak kayong may sakit sa puso, sabi ko. Tinititigan siya ng diretsyo. Nakausap ko na ang isang magaling na doktor. Sasagutin ko ang lahat ng gastusin sa operasyon at pagpapagaling niya. Hindi niyo kailangang magbayad kahit isang sentimo. Bilang kapalit, tulungan niyo akong protektahan si Marco mula sa isang aksidente.
Nanginginig ang mga kamay ni Mang Cardo, namumula ang kanyang mga mata. Ma'am Clara, janitor lang po ako. At dahil janitor kayo, nakikita nyo ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Sagot ko ng dahan-dahan. Ngayong araw, pumasok sina Benji at Rina at may isang technician na nagngangalang Manny. Tulungan nyo akong malaman kung ano ang ginawa nila, ano ang sinabi nila, at kung maaari, bigyan nyo ako ng ebidensya na pinakialaman nila ang ventilator. Napalunok si Mang Cardo. Paano kung madiskubre nila ang anak ko? Ipa-admit ko ang anak ninyo sa ospital ngayong linggo. Kapag nasa ligtas na lugar na siya, wala na silang magagamit para takutin kayo. Inilagay ko ang isang maliit na telepono sa kanyang kamay para lang sa pagtawag sa akin. Huwag mag-save ng pangalan, huwag mag-text ng kung ano-ano. Tiningnan niya ang telepono na parang hawak na nagbabagang uling at pagkatapos ay yumuko. Sige po ma'am, tutulong po ako. Umalis ako. Kumakabog ang dibdib. May kakampi na ako, ngunit mas delikado na ngayon ang laro. Dahil nang isinama ko si Mang Cardo, inilabas ko na rin siya sa kaligtasan ng pananahimik. Nang hapong iyon, umuwi ako sa bahay ng mga biyenan. Nakaupo ang biyenan kong babae, naglilinis ng gulay, maga pa rin ang mga mata sa kaiiyak. Nang makita ako, agad siyang tumayo. Clara, anak, kararating mo lang, pumasok ka ba sa ospital? Kamusta si Marco? Lumuhod ako at hinawakan ang kanyang kamay. Nanginginig ang boses. Opo, Nay. Ganoon pa rin po siya. Pasensya na po kung nanghihina na ako. Niyakap ako ng biyenan ko at humagulgol. Huwag kang humingi ng tawad, anak. Naaawa ako sayo. Ang biyenan kong lalaki ay nakaupo sa may mesa, tahimik na parang estatwa. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Naintindihan ko. Ang panganay niyang anak ay nakaratay, ang bunso ay nagpapanggap na mabuti, at ako ay parang isang marupok na bangka sa gitna ng agos. Gabi na. Katabi ko si Maya, at niyakap niya ako. Mama, uuwi pa po ba si Papa? Para panoorin akong tumugtog. Itinalikod ko ang aking mukha. Ayokong makita niya ang namumula kong mga mata. Mag-practice ka lang, anak. Naririnig ka niya sa puso niya. Magiging proud siya. Nakatulog na si Maya. Pero ako, gising na gising, naghihintay. 11:00 ng gabi, nag-vibrate ang telepono. Isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Pumasok sila sa silid. Binuksan ng technician ang ventilator. Nakatingin ako. Huwag kang matulog. Napabalikwas ako. Ang puso ko'y parang lalabas sa aking dibdib. Alam ko na. Ngayong gabi sila kikilos. Nanginginig ang telepono sa aking kamay na parang martilyong pumupukpok sa puso ko. Pumasok sila sa silid. Binuksan ng technician ang ventilator. Nakatingin ako. Huwag kang matulog. Napabalikwas ako, sinuot ang aking coat nang hindi na nananalamin. Ang buong bahay ay tahimik, tanging ang tiktak ng orasan sa dingding ang maririnig na parang nagbibilang ng mga huling sandali. Hindi ako pwedeng dumiretso sa ospital. Kung bigla akong susulpot, ilalak nila ang pinto, tatawag sa ospital at sasabihing nanggugulo ako at ang lahat ay magtatapos sa isang formal na ulat na walang buhay. Kailangan ko ng mas matibay na alas, mga saksi at sariwang ebidensya. Tinawagan ko si David. David, kinakalikot na nila ang makina. Kailangan kong ihanda mo ang mga autoridad pero huwag muna papasok. Maghintay kayo sa labas ng gate. Pumasok lang kayo kapag nag-signal ako. Mag-ingat ka. Yun lang ang sinabi niya. Nag-text ako kay Mang Cardo. Manatili kang malayo. I-record mo lang. Huwag kang magpapakita. Pagkatapos, tinawagan ko si Nurse Lorna. Pinilit kong maging normal ang boses ko, pero sapat na ang panginginig para maging kapani-paniwala. Nurse Lorna, hirap akong huminga. Siguro, dahil sa stress buong araw. Baka himatayin ako sa daan. Pakicheck lang po. Pabalik na ako sa ospital. Sinabihan ako ni Nurse Lorna na mag-ingat sa pagmamaneho. Ibinaba ko ang telepono at umikot pabalik. Bahagyang umuulan at ang mga ilaw sa kalsada ay humahaba na parang mga guhit sa salamin. Naisip ko si Maya na natutulog. Naisip ko si Marco na nakahiga doon. Walang kamalay-malay na pinagtitimbang-timbang na ang kanyang buhay.
Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong sabay akong mahina at malakas. Hindi ako sa pangunahing gate dumaan, ipinarko ang kotse sa isang gilid at naglakad papasok sa daanan ng mga empleyado. Nag-text si Mang Cardo ng lokasyon ng technician, katabi ng bodega sa ikalawang palapag. Nagtago ako sa likod ng isang water dispenser, dinig na dinig ang kabog ng aking dibdib. Mula sa malayo, nakita ko si Benji na nakatayo sa tapat ng pinto ng silid ni Marco, tensyonado. Si Rina naman ay pabalik-balik, nagte-text. Si Manny, ang technician, ay may tulak na cart, nakayuko at may tinitingnan. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi ko marinig ang usapan sa loob, pero nakita kong nakayuko si Manny malapit sa ventilator, may kinakalikot na lock. Lumingalinga si Benji, matalim ang tingin. Si Rina ay nakatayo sa isang sulok, nagbabantay. Hinigpitan ko ang hawak sa aking telepono at pinindot ang record. Kahit alam kong mahina ang audio, kailangan ko ang timing. Lumitaw si Mang Cardo sa dulo ng pasilyo, may hawak na mop, nakayuko, huminto siya malapit sa silid, nagkunwaring naglilinis. Nakita kong bahagyan niyang itinaas ang kanyang telepono at inilagay malapit sa bulsa ng kanyang damit. Ginagawa niya ang napag-usapan. Bigla, isang mas matinis na beep ang narinig mula sa silid. Nanlamig ako. May sinabi si Benji, mahina pero galit. Lumapit si Rina sa pinto at bumulong, bilisan mo. Alam kong kapag nagtagal pa ako, makukumpleto na nila ang eksena. Tinawagan ko ulit si Nurse Lorna, basag ang boses. Nurse Lorna, nahihilo ako. Nandito ako sa may employees hallway. Parang may problema sa makina ni Marco. Hindi ko na hinintay ang sagot niya. Lumabas ako mula sa pinagtataguan at tumakbo, itinulak ng malakas ang pinto, bumukas ito. Lumingon silang tatlo. Nagulat si Manny, ang kamay niya ay nasa lock pa rin ng ventilator. Natigilan si Benji ng kalahating segundo bago agad na kumalma. Ate Clara, anong ginagawa mo dito? Hindi ko siya sinagot. Dumiretso ako sa kama, inilagay ang aking kamay sa dibdib ni Marco. Paputol-putol ang ritmo ng makina. Hinarap ko si Manny, matalim ang boses. Anong ginagawa mo sa makina ng asawa ko? Regular check-up lang po, utal niya. Regular check-up sa gitna ng gabi. Walang nurse, nakasama. Walang pirma mula sa pamilya. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Sino ang nag-utos sa'yo? Sumingit si Benji, galit ang boses. Ate, huwag kang gumawa ng eksena. Tinawag namin ang technician dahil nag-error ang makina. Kailan nag-error? Sunod-sunod kong tanong. Sino ang nag-report? Nasaan ang report? Hinila ni Rina ang braso ni Benji at bumulong, hayaan mo na, bukas na lang. Sakto namang dumating si Nurse Lorna, kasunod ang dalawang iba pang nurse, natigilan siya nang makita ang eksena. Anong nangyayari dito? Itinuro ko si Manny. Ang lalaking ito ay pinapakialaman ang ventilator nang walang pahintulot, walang utos, walang pirma. Tiningnan ni Nurse Lorna ang makina, ang maintenance sticker, at namutla. Sino ang tumawag sa'yo? Bubuka na sana ang bibig ni Benji, pero pinutol ito ng mga yabag na papalapit. Lumitaw si Mang Cardo, nanginginig ang boses pero malinaw. Nakita ko po silang pumasok. May recording po ako. Natahimik ang buong pasilyo. Lumingon si Rina kay Mang Cardo, nanlalaki ang mga mata. Anong pinagsasabi mo? Yumuko si Mang Cardo, nanginginig ang kamay, pero hindi binitiwan ang telepono. Hindi po ako nagsisinungaling. Narinig ko po si Sir Benji na sinabihan ang technician na gawing mukhang natural na aberya. Susugurin sana siya ni Benji. Sinungaling. Hinarang ko siya at tumingin kay Nurse Lorna. Nurse Lorna, i-secure nyo ang makina, tawagin ang direktor at ang security. Tiningnan ako ni Nurse Lorna. Pagkatapos ay si Marco. Sa huli, tumango siya. Isang nurse ang tumawag sa internal line. Ilang minuto lang, dumating ang security. Pinigilan si Manny, na putlang-putla. Dumating si Direktor Santos, halatang nagmamadali. Anong nangyayari? Dahan-dahan kong sinabi ang bawat salita. Mayroong hindi autorisadong pakikialam sa ventilator ng isang pasyente. May saksi, may recording. Hinihiling kong gumawa ng opisyal na ulat ngayon din. Pilit nang umiti si Benji. Direktor Santos, hindi lang po pagkakaunawaan ito. Manahimik ka. Putol ko.
Sa unang pagkakataon ay hindi na gumalang. Ang kapatid ng pasyente ay walang karapatang mag-utos sa teknisyan. Ang hipag ng pasyente ay walang karapatang makialam sa kagamitan. Kung ito ay hindi pagkakaunawaan, patunayan niyo gamit ang papeles. Tiningnan ni Direktor Santos si Manny. Sino ang tumawag sa'yo? Nanginginig na tumingin si Manny kina Benji at Rina bago yumuko. Si Sir Benji po. Sabi niya may senyales ng error. At ayusin ko raw agad. Paano ayusin? Tanong ni Direktor Santos. Natahimik si Manny. Huminga ng malalim si Mang Cardo. Sa recording po, sinabi ni Sir Benji na luwagan mo lang ng bahagya, mamaya i-report nating nagkaaberya. Nanigas ang lahat. Humagulgol si Rina, tumaas ang boses. Huwag kayong maniwala sa kanya. Janitor lang yan. At dahil isa siyang janitor, sabi ko, nakikita niya ang mga bagay na pinipiling hindi makita ng iba. Tumingin ako kay Direktor Santos. Natawagan ko na ang abogado ko, paparating na sila. Nakareport na rin ako sa mga autoridad tungkol sa panganib sa buhay ng pasyente. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Direktor Santos. Alam niyang hindi na ito matatago. Sumenyas siya sa security na hawakan ang mga sangkot, isil ang silid at isave ang lahat ng data mula sa ventilator. Lumapit si Benji sa akin. Bumaba ang boses, puno ng desperasyon. Ate, huwag mo nang palakihin to. Pamilya tayo. Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon ay nakita ang tunay niyang mukha. Ate ang tawag mo sa akin, pero ano ang ginawa mo sa kuya mo? Humikbi si Rina. Hindi mo naiintindihan. Gusto lang naming mabawasan ang paghihirap niya. Paghihirap o kamatayan? Tanong ko, malamig ang boses. Mas masakit ba yan kaysa sa mawalan ng ama ang anak ko? Umingay ang sirena ng sasakyan sa labas. Pumasok si David kasama ang dalawang nakaunipormeng pulis. Huminga ako ng malalim. Gusto nang bumigay ng mga tuhod ko, pero nanatili akong nakatayo. Gumawa ng ulat ang mga pulis doon mismo. Unang dinala si Manny. Sina Benji at Rina ay inimbita para sa interogasyon. Si Mang Cardo ay kinilala bilang saksi at binigyan ng proteksyon. Tumabi sa akin si Nurse Lorna. Namumula ang mga mata. Ma'am Clara, pasensya na po. Hindi ko napansin. Okay lang. Mahina kong sagot. Ang importante, ligtas si Marco. Nang tumahimik na ang pasilyo, bumalik ako sa silid. Naging stable na ulit ang ventilator, regular na ang ritmo. Hinawakan ko ang kamay ni Marco, unti-unti itong uminit. Yumuko ako at bumulong, nailigtas kita. Sa labas, umuulan pa rin, ngunit sa puso ko, isang pinto ang bumukas. Alam kong simula pa lang ito. Hindi sila basta-basta susuko. Ganoon din ako. Pagkatapos ng gabing iyon, ang Maharlika Care Facility ay hindi na kasing payapa ng dati. Ang mga yabag ay mas mabilis, ang mga tingin ay mas mapanuri, at ang amoy ng disinfectant ay may dalang bigat na para bang alam ng lahat na may isang katotohanang nabaklas mula sa magandang panlabas nito. Inilipat si Marco sa isang special monitoring unit. Ang ventilator ay selyado, at bawat pag-aayos ay kailangan ng pirma ng dalawang nurse at isang doktor. Naupo ako sa tabi niya, pinagmamasdan ang bawat regular na beep ng makina. Ang puso ko'y magkahalong gumaan at nasasaktan. Gumaan dahil naroon pa siya. Nasasaktan dahil kung nahuli lang ako ng kaunti, wala na akong pagkakataong maupo roon. Dumating ang mga biyenan ko kinabukasan. Pumasok ang biyenan kong babae, at nang makita ang mga tubo sa katawan ng kanyang anak, nanginginig niyang hinawakan ang noo nito. Marco, anak. Ang tawag niyang iyon ay parang pumiga sa aking dibdib. Lumingon siya sa akin. Namumugto ang mga mata. Clara, ano ang sinabi nila kagabi, anak? Hindi ko masabi ang lahat. Hindi pa ito ang tamang oras. Hinawakan ko lang ang kanyang kamay. Sabi po ng doktor, nalagpasan na niya ang panganib sa ngayon. Nay, nandito po ako. Huwag po kayong mag-alala. Ang biyenan kong lalaki ay nakatayo sa likod, mas hukot pa kaysa dati. Matagal niya akong tiningnan, komplikado ang kanyang mga mata. Sa huli, sinabi niya sa mababang boses, tumawag ang pulis kagabi. Inimbitahan daw para sa investigasyon sina Benji at Rina. Tumango ako. Opo. Bumuntong hininga siya at tumalikod, itinatago ang bigat ng kanyang paghinga. Naintindihan ko. Para sa kanya,
Hindi lang ito tungkol sa batas, ito ay tungkol sa isang amang natuklasan na ang dalawa niyang anak ay nasa magkabilang panig at hindi niya ito nakita kaagad. Nang hapon, dumating si David. Naghintay siya sa labas para kausapin ako. Kinuha na ang mga testimonya nila. Sapat na ang recording ni Mang Cardo para palawakin ang investigasyon. Umamin na rin si Manny na tumanggap siya ng pera. Sumandal ako sa pader at pumikit. Saan sa tingin mo hahantong to? Kung mapapatunayan ang intensyong manakit, mabigat yan, Clara. Pero kailangan mong maging handa. Magiging mahirap ito para sa pamilya. Mapait akong ngumiti. Matagal nang mahirap. Nang gabing iyon, umuwi ako. Mas kaunti ang tao sa hapagkainan. Bakante ang upuan ni na Benji at Rina. Nagsandok ng sabaw ang biyenan ko. Nanginginig ang kamay. Tumayo ako para tulungan siya. Ako na po, Nay. Tiningnan niya ako at biglang humagulgol. Hindi ko maintindihan kung bakit naging ganito, anak. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Niyakap ko na lang siya. Sa sandaling iyon, hindi kami magbiyenan, kundi dalawang babae, isang ina na nawalan ng tiwala sa sarili niyang mga anak. Gabi na, at pinatulog ko na si Maya. Niyakap niya ako at bumulong, Mama. Napanaginipan ko si Papa. Nakangiti siya sa akin. Napalunok ako. Mahal ka ni Papa. Nakatulog na siya, pero matagal akong nakaupo sa tabi niya. Hindi ako pwedeng bumagsak. Kung babagsak ako, saan pa kakapit ang anak ko? Kinabukasan, tumawag si Mang Cardo. Mahina ang boses niya pero malinaw. Ma'am Clara, pinatawag po nila ako. Sinabi ko na po lahat ng nakita ko. Huwag po kayong mag-alala, sagot ko. Naka-admit na po ang anak ninyo. Handa na ang mga doktor. Narinig ko siyang humikbi sa kabilang linya. Isang taong buong buhay na yumuyuko, sa wakas ay naglakas loob na tumayo para sa kanyang anak. Nang hapong iyon, pinayagang umuwi si Benji para kumuha ng gamit. Pumasok siya sa sala at nakita kaming nakaupo kasama ng aming mga magulang. Payat siya at umiiwas ang kanyang tingin. Ate, tiningnan ko siya, walang galit, walang awa. Tinawag mo akong ate. Sabihin mo sa akin, ano ang nasa isip mo noong nakatayo ka sa harap ng kama ng kuya mo? Yumuko siya, magkadikit ang mga kamao. Naisip ko lang, kung mananatili siyang ganyan, lahat tayo mahihirapan. Sino ang pinakamahihirapan? Tanong ko. Ikaw o siya? Hindi siya sumagot. Si Rina, na nasa likod niya, ay humagulgol. Sa tingin mo ba gusto namin to? Takot din ako. Sumunod lang ako sa kanya. Hinarap ko si Rina. Asawa kanya, pero siya, kapatid ng taong nakahiga doon. Ano ang pinili ninyo? Pera o tao? Hinampas ng biyenan kong lalaki ang mesa. Lumayas kayo. Ayokong makita ang mga pagmumukha ninyo. Hinila ni Benji si Rina. Bago sila umalis, lumingon siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay may halong pagsisisi at sama ng loob. Alam ko, mula sa sandaling ito, wasak na ang pamilyang ito sa paraang hindi na maaayos. Sa mga sumunod na araw, patuloy na inimbestigahan ang Maharlika Care Facility. Pansamantalang sinuspinde si Direktor Santos. Ang mga hindi pangkaraniwang bayarin ay sinimulang busisiin. Naupo ako sa tabi ni Marco, pinipirmahan ang bawat dokumento bilang kanyang legal guardian, hindi na nanginginig ang aking kamay. Nalagpasan ko na ang pinakamalaking takot. Isang umaga, habang pinupunasan ko ang kanyang mukha, napansin kong bahagyang kumibot ang kanyang pilikmata. Napakagaan. Natigilan ako. Lumapit ako at bumulong. Marco, naririnig mo ba ako? Walang malinaw na tugon, pero sa sandaling iyon, naramdaman kong may isang bagay na napakahina, ngunit buhay. Umiyak ako. Sa unang pagkakataon, totoong iyak pagkatapos ng lahat. Hindi ako umasa ng malaki. Hinawakan ko lang ang kanyang kamay at sinabi sa sarili, nandito ako. Magising ka man o hindi, nandito lang ako. Sa labas ng bintana, sumisikat ang araw. Ang laban ko ay hindi pa tapos, pero kahit paano, naipagtanggol ko ang huling hangganan, ang buhay ng aking asawa. Sa mga sumunod na araw, pagkatapos ng bahagyang paggalaw na iyon, para akong nabubuhay sa pagitan ng panaginip at realidad. Tuwing umaga, tinatanong ko ang sarili ko kung totoo ba ang nangyari kahapon.
Pero pagpasok ko sa silid at makita siyang nakahiga roon, kumakalma ako. Kahit hindi pa siya gising, ang katahimikan ay hindi naganap na hungkag. Binago ng mga doktor ang kanyang monitoring protocol. Mas binigyan nila ng pansin ang maliliit na reflex. Tuwing may kumakatok sa dulo ng kanyang daliri o naglalagay ng ilaw sa kanyang mga mata, napipigil ko ang aking hininga. Minsan, kumikibot ang kanyang pilikmata. Minsan, bahagyang gumagalaw ang kanyang kamay. Hindi pa natin masabi, Ma'am Clara, laging paalala ng doktor. Pero alam kong umaasa na rin sila. Kumalat na ang balita tungkol sa insidente sa ospital. Ininspeksyon ang pasilidad at ilang empleyado ang umalis. Nagbago ang tingin sa akin ng mga tao mula sa awa, naging respeto na may halong pag-iingat. Hindi ko iyon kailangan, pero alam kong hindi na sila basta-basta gagawa ng kalokohan sa likod ko. Sa susunod na pagharap sa mga investigador, ikinuwento ko ang lahat mula sa simula, mula sa papel na ibinigay ni Mang Cardo hanggang sa gabing muntik ng pakialaman ang ventilator. Pagkatapos kong magsalita, tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Sa tingin niyo po ba, may intensyon ang inyong bayaw at hipag na patayin si Sir Marco? Tanong ng investigador. Natahimik ako. Ayoko pong isipin yon. Sagot ko. Pero ang mga ginawa nila ay hindi na aksidente. Paglabas ko, naghihintay ang biyenan kong lalaki. Mas lalo siyang pumuti. Ihahatid na kita, sabi niya. Sa loob ng sasakyan, tahimik kami. Sa wakas, nagsalita siya. Umamin na sa akin si Benji. Ano po ang sabi niya? Sabi niya, una, pera lang daw ang nasa isip niya. Pagkatapos, hindi na raw niya alam kung paano titigil. Humina ang boses niya. Hindi ko alam kung paano ko pinalaki ang mga anak ko. Hindi ko siya sinisi. Ang kasakiman at takot ay maaaring tumubo sa kahit sino. Nalungkot lang ako para sa isang pamilyang dating masaya. Sa bahay, isang simpleng hapunan ang inihanda ng biyenan ko. Hindi siya nagtanong. Inabutan niya lang ako ng isda. Kumain ka, anak. Namamayat ka na. Walang nagbanggit kina Benji at Rina, pero ang kanilang kawalan ay ramdam na ramdam. Pagkatapos kumain, inilabas ng biyenan ko ang isang lumang dokumento. Ito ang last will and testament namin, Clara. Gusto naming baguhin ang parte para kay Marco. Gusto naming ikaw at si Maya ang mamahala. Nako, Nay, hindi ko po kaya. Kaya mo. Hinawakan niya ang kamay ko. Ikaw ang pinagkakatiwalaan namin ngayon. Hindi ako agad sumang-ayon. Alam kong malaki ang mababago sa pamilya, pero naintindihan kong hindi ito tungkol sa pera, kundi sa proteksyon para kay Marco at kay Maya. Nang gabing iyon, bumalik ako sa ospital. Binasa ko kay Marco ang mga isinulat ko sa isang journal sa loob ng isang taon. Ikinuwento ko ang mga panahong gusto ko nang sumuko. Marco, bulong ko, hindi ko alam kung naririnig mo, pero gusto kong malaman mo na hindi kita iniwan. Naramdaman kong bahagyang gumalaw ang kanyang daliri. Mas malinaw kaysa dati, hindi ako tumawag ng doktor. Hinawakan ko lang ng mahigpit ang kanyang kamay. Umiyak ako. Kapag gumaling ka, ikaw na mismo ang magsabi kay Maya. Pagod na ako. Sa labas, tumila na ang ulan. Matagal na pala akong hindi nakakaramdam ng takot. May pag-aalala, may sakit, pero wala na ang takot na bumabalot sa akin. Alam kong may mga paglilitis pang darating, at mahaba pa ang daan para sa paggaling ni Marco, pero hindi na ako nag-iisa. Nang araw na opisyal na inilipat si Marco sa recovery ward, doon ko lang naramdaman na tunay na siyang bumalik. Wala na ang mga ingay ng makina, at ang silid ay mas maliwanag. Hindi pa siya makapagsalita ng diretsyo, pero ang kanyang mga mata ay mulat na at nakatingin sa akin. Sa unang araw ng physical therapy, pinanood ko siyang pilit na igalaw ang kanyang mga kamay at paa. Bawat galaw ay may kasamang sakit. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Sa huli, huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. Sorry. Bulong niya. Umiling ako. Tumutulo ang luha. Huwag kang mag-sorry. Buhay ka, sapat na yon. Nang hapong iyon, dinalaw siya ng kanyang mga magulang. Nang makita siya ng kanyang ama na nakatingin, natigilan ito. Ang kanyang ina naman ay humagulgol habang hawak ang kamay niya. Anak, naririnig mo ba si Mama? Bahagya siyang tumango.
Iyon ay sapat na para tumahimik ang buong silid bago muling napuno ng iyak ng kanyang ina. Nang kami na lang, nagtanong siya. Mahina ang boses. Si Benji? Natahimik ako bago sabihin ang totoo. Oo, pero iba na ang lahat ngayon. Pumikit siya. Bumigat ang paghinga. Hindi na ako nagsalita. May mga katotohanang kailangan ng panahon para matanggap. Kinumpirma ng mga abogado na kukunin ang testimonya ni Marco kapag kaya na niya, pumayag siya. Kailangan kong malaman lahat, sabi niya. Sa araw ng testimonya, habang inilalahad ng investigador ang mga nangyari, namutla si Marco. Hinigpitan niya ang hawak sa kumot. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat niya. Lumingon siya sa akin. Namumula ang mga mata. Bakit? Bakit siya? Walang makasagot sa tanong na iyon. Nang gabing iyon, nilagnat siya dahil sa stress. Binantayan ko siya. Pinupunasan ang kanyang pawis. Sa gitna ng kanyang panaginip, tinawag niya ang pangalan ko, ang pangalan ng aming anak, at maging ang pangalan ni Benji, puno ng sakit. Kinabukasan, paggising niya, hinawakan niya ang kamay ko. Clara, huwag mo siyang kagalitan ng sobra. Natigilan ako. Hindi ko siya pinapatawad, sabi niya. Pero ayokong magdala ka ng galit. Pinili na niya ang daan niya. Naiyak ako. Iyon ang paraan niya ng pagprotekta sa akin. Dumating ang araw na nagkaharap sila sa isang closed-door session. Pumasok si Benji, payat at iwas ang tingin. Tinitigan siya ni Marco ng matagal. Bakit? Tanong ni Marco. Yumuko si Benji. Nanginginig ang mga balikat. Natakot ako. Akala ko, kung hindi ka na magigising, magiging okay ang lahat. Okay para kanino? Para sa akin, umiiyak na sagot ni Benji. Pumikit si Marco. Sapat na yon. Natapos ang sesyon, si Benji ay dinala palabas, tuliro. Pagkatapos noon, naging mas tahimik si Marco. Isang umaga, sinabi niya, gusto ko nang umuwi. Naintindihan ko. Ang pag-uwi ay hindi pagtakas, kundi pagharap sa lahat. Nang araw na pansamantala siyang lumabas ng ospital, sinalubong kami ng buong pamilya. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay, sinalubong ng yakap ng umiiyak na si Maya. Umuwi na si Papa. Nakatingin ako sa kanila. Ang puso ko'y magkahalong saya at kirot. Ang pamilyang ito, pagkatapos ng lahat, ay muling nagsasama-sama sa iisang bubong kahit hindi na buo tulad ng dati. Nang gabi, naupo kami sa labas. Mahaba pa siguro ang daan sa unahan, sabi niya. Oo, sagot ko. Pero sabay natin itong lalakbayin. Tumango siya, hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Hindi pa tapos ang mga pagsubok, pero magkasama na kami ngayon. Nang sumunod na tag-araw, unti-unting bumalik ang normalidad. Nakakalakad na si Marco sa paligid nang walang tulong. Nag-uusap na sila ng kanyang ama tungkol sa mga bagay-bagay. Naging mas malapit kami ng aking biyenan. At si Maya, muli nang ngumingiti nang walang takot. Isang araw, habang nililinis namin ang lumang opisina ni Marco, nakita namin ang mga lumang litrato kasama si Benji. Hinawakan ni Marco ang isang litrato. Itago mo, sabi niya. Hindi para alalahanin ang sakit, kundi para maalala natin kung sino ang minsan nating pinagkatiwalaan at minahal para hindi na maulit. Bumalik si Marco sa trabaho. Pero kalahating araw lang. Ang kalusugan at kapayapaan ay mas mahalaga na ngayon. Isang gabi, tinanong niya ako. Kung hindi ako nagising, ano kaya ang gagawin mo? Hindi ko alam, sagot ko. Pero alam kong wala akong ginawang ikahihiya ko sa sarili ko. Ngumiti siya at hinawakan ang aking kamay. Kung nakasama ninyo ang pamilya ni Marco hanggang sa huli, marahil ay naramdaman ninyo ang bigat, galit at awa bago ang isang tahimik na pag-asa. Dahil ang kuwentong ito ay hindi lang tungkol sa isang himala o isang krimen. Ito ay tungkol sa mga pagpili na ginagawa natin kapag nahaharap tayo sa pagtataksil sa pagitan ng pagsuko at paglaban. Ang pinakamalaking aral ay hindi nasa hatol ng korte, kundi sa tahimik na desisyon ng isang asawa na huwag sumuko. Ang dugo ay hindi garantiya ng kabutihan, at ang pamilya, kung walang moralidad, ay maaaring maging pinakamatulis na sandata. At isa pang aral, huwag maliitin ang maliliit na bagay.
Isang piraso ng papel, isang kakaibang tingin, isang tulong sa tamang oras minsan, iyon ang naghihiwalay sa buhay at kamatayan, sa katotohanan at kasamaan. Kung ang kuwentong ito ay umantig sa inyo, maglaan ng sandali para tingnan ang inyong sarili. Sapat ba ang pasensya natin sa ating mga mahal sa buhay? Iniiwasan ba natin ang katotohanan dahil masakit ito? At kung tayo ang malagay sa pagsubok, tayo ba ang tatalikod o ang mananatili? Salamat sa inyong pakikinig hanggang sa dulo. Naway sa kabila ng lahat, piliin nating mamuhay ng tama, sapat at walang pagsisisi.